Padre, tulungan mo ako. Ha? Simon! Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Halika at pumunta tayo sa aking silid upang magamot ang iyong mga sugat. Maraming salamat, Padre Florentino. Maraming salamat, Padre Florentino. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sulat po, Pare Simon. Akala ko natutulog ka, Senyor Simon. Kamusta ang iyong mga sugat? Ano ang sulat na iyan, Padre? Ito, Ang nilalaman nito. dito ay nakalagay na dadakitin ka sa paglubog ng araw. Ako ay nauuhaw. Saglit lang. Wala nang saysay ang lahat. Mabuting wakasan ko na ang aking buhay. Mahabangin, anong nagawa mo, Senyor? Nakararamdam ako ng sakit, Padre Florentino. Malubhang sakit. Ngunit alam ko na hindi ito magtatagal. Uminom ako ng lason upang mawala ng lahat ng aking lungkot at sakit. Alam ng Diyos na lahat tayo ay nagkakamali, Senyor Simon. Ika'y pinapatawad na niya. Pinakita niya sa iyo ang kanyang kalakasan. Tinalo niya ang iyong balak at pinarasahan ka. Ginamit niya, ngunit hindi ka niya kinatulan. Sa iyong tingin, ang ating bansa ba ay uunlad? Ang Diyos ay ang katarungan at kawaan. Hindi natin kayang questionin ang kanyang ginagawa. Ngunit naniniwala ako, kung walang kalayaan, ay walang katarungan. Bakit niya ako pinigilan sa aking mga balak? Pag ako ay nagtatagumpay, makukuha natin ang kalayaan, Padre. Baka nakita niya na walang katarungan ang isyong pamamaraan para makuha ang kalayaan. Huwag mo siyang sisihin, Senyor Simon. Ang kanyang parusa ay dadating din. Salamat, Padre Florentino. Sana ikaw ay buhay pa at makita ang kalayaan ng Nagbibigay kasi yan sa akin na mayroon taong tulad mo. Sana magpakita ng awa ang Diyos sa mga taong gumagawa ng mali sa iyo. Sana ikaw ay maging modelo sa mga kabataan upang maging pag-asa ng ating bayan. Sa huling sinabi ni Padre Florentino, kinuha na niya ang mga alas ni Senyor Simon at tumungo sa karagatan kung saan palaging pinagmamasdan ni Isagani. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan nang walang hangganan.